Magandang hapon, Pogs, aking assistant pastor. Narinig mo yung mensahe ko, Pogs, nung isang araw? Kinikwento kita? Ha? Narinig mo? Anong kinikwento ko, Pogs? Ha? Sinabi ko na mayroon kang mga alaga. May mga alaga kang hayop. At karamihan ng mga bata na may alagang hayop ay mabait. Ngayong hapon, mga kapatid, magkukwento na naman ako sa inyo patungkol sa mga hayop. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos Kristus ng kapangyarihan sa lahat. Ikukwento ko sa inyo, mga kapatid, yung aking karanasan habang ako po ay namamasyal sa iba't ibang dako ng ating bansa. At yung karanasan ko nung ako ay nasa Boracay. Samahan ninyo ako. At alam nyo, sinabi ko nga, when I was still in elementary, mahilig na ako mag-travel. Elementary pa lang yan. So gusto ko talaga nun, ang isa sa mga dream ko, I want to travel around the world. Kaya pagka-graduate ko, talagang gumawa ko ng parang nagtrabaho, and then I travel around the world. Kasi yun ang passion ko, mag-travel. Mapuntahan yung iba't ibang lugar, magandang lugar. I work in Boracay for 2 years. I stay in Baguio City for 2 years. At nung nawala yung father namin, saka po ako umalis ng Baguio City. Okay. At alam ko, mga kapatid, mayroon ako ikukwento na naman sa inyo. Nung kami po ay nag-away ng aking tatay, as I've said earlier this morning, our life is not perfect and my father is not perfect. Meron din siyang mga pagkukulang. Okay? At ako naman, meron din akong pagkukulang. At ang ginawa ko po, mga kapatid, after my graduation in high school, ay ako po ay nagtrabaho na sa Boracay. Doon ako nagstay. And at that time, while I was working in Boracay, I'm sad to say that I'm very far away from the Lord. So far. I don't pray, I don't sing, wala lahat. Ako talaga ay malayo sa Panginoon. Pero mayroong isang bagay, mga kapatid, na pinanghawakan ng bugtong at buhay na Diyos sa akin. Alam niyo kung ano yon? Hindi talaga ako kumakain ng mga bawal. Kumbaga at that time, nung nag-away kami ng tatay ko, ay gusto kong lumayo sa bugtong at buhay na Diyos. Pero hindi ko lang talaga maiwan, Mother Bing, yung pagkain ng mga pinagbabawal. Hindi ko talaga maiwan-iwan, hindi ko masikmura. So yung bagay na yun, mga kapatid, yun ang isang dahilan kung bakit ako nakabalik sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil doon, Brad Bong, kasi mayroong pinamana sa akin yung tatay ko eh. At yung mana na yon, kasi maliit pa ko, yun ang kinalakihan namin hanggang sa lumaki kami, ganun ang aming diet. So mahirap iwanan yung ganong klaseng kinalakihan namin. Now, nangyari yon, habang kami po ay namamasyal ng aking mga kaibigan, at yung mga kaibigan ko naman ay mga hindi rin naman, karamihan ng mga kaibigan ko ay hindi naman talaga din mananampalataya. Alam nyo ba sa Aklan, mga kapatid, maraming back to Christ doon? Si Salaber ata, yung tinasas, from Ibahay. Okay. At hindi ko alam, mga kapatid, nung ako ay nag-aral sa Mountain View College, yung aking roommate, back to Christ din. Ang kanyang tatay ay si Rambo. Rambo ang pangalan. Siya ang warden ng isang kulungan. Malaking tao, kaya tinawag na Rambo yun. Yun ang nagdadrive kay Father Lahi. At hindi ko alam, mga kapatid, yung roommate ko, back to Christ pala. Ngayon, nagkakilala kami. At habang nagkikwento kami ng mga kaibigan, sabi niya, anak ka ba ni Father Lahi? Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo bang back to Christ ako? So nagulat ako. Magka-roommate kami. Doon kami nakatira sa isang foreigner. At nung kami ay nandoon sa Boracay, meron naman akong mga nakilalang back to Christ. Hindi naman mga back to Christ na matitino. Yung mga back to Christ na medyo alanganin. Malahininga. At lagi kami nag-uusap, mga kapatid. Hindi naman siyadong preachy, pero
nagkukwentuhan kami. At minsan po mga kapatid, habang kami po ay namamasyal doon sa tabing dagat, ay yung isang kaibigan ko, mahilig siya magdala ng bola. Alam mo yung bola na maliit, na ini-squish? Ha? At one time mga kapatid, tinatapon-tapon niya yon. At habang tinapon niya doon sa dagat, ay biglang mayroon hong tuta na lumapit. At ginawa ng tuta, kinuha yung bola at hinatid doon sa amin. So, ang nangyari, nagkatuwaan tuloy kami, tinapon-tapon namin yung bola doon sa dagat at nag-i-enjoy naman yung tuta. At habang nag-i-enjoy yung tuta, hindi namin lang kung saan galing yung tuta, pero mayroon kami nakitang babae doon na parang takot at takot siya. Sa tingin mo kaya, sino yon? Yung batang babae, sino kaya yon? Siya yung may-ari ng tuta. Nakikita niya yung tuta niya, kapatid, na kinukuha yung bola. So, yung makasama ko, hindi niya pinapansin yung babae na may-ari ng tuta at tinatapon lagi yung bola doon sa dagat at nag-i-enjoy naman yung kaibigan ko na kinukuha ng tuta yung bola. And one time po mga kapatid, ay mayroon kami nakitang may lumitaw na, alam mo yun, yung parang matulis na ganun. Ano kaya yun? Ha? Doon sa dagat, may lumitaw na parang matulis na ganun. Oh, may palikpik na lumitaw na gano'n. Nasa tingin mo, ano kaya yun? Uy, may pating! At noong nakita namin yung palikpik ng pating, sinisigawan namin yung tuta na sabi niya, bumalik ka na dito. Dugi, bumalik ka na dito. Nandiyan na yung shark. At siyempre, kahit anong sikap ng tuta, ay talagang hanggang doon lang talaga yung kaya niya, maliit siya. Mamaya mga kapatid ay pumuti yung, parang bumula yung dagat, bigla nawala yung tuta. Nasaan napunta yung tuta? Kinain na ng pating. Anak ng pating talaga. Oh. Kinain na ng pating yung tuta. Tapos yung mga kaibigan ko, nagtitingin na sila, tingnan nila yung babae. Yung babae, umiyak na lang siya ng tahimik. At ang ginawa ng mga kaibigan ko, umalis din sila. Binaliwala nila hinayaan lang nila yung babae. Sabi niya, wala tayong magawa. Kinain ng pating. Hindi naman kami ang kumain ng tuta mo. Naglalaro lang naman kami. So umuwi kami, tahimik. At after nun, hindi na ako sumasama doon sa mga kaibigan ko na yon dahil yun nga ginawa nila. At dito natin makita mga kapatid, na mayroong kwento. There is a story behind the story. Mayroong kwento sa likod ng mga kwento na ito mga kapatid na gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon. At dito mabasa natin mga kapatid, Matthew chapter 13 verse 34. Sabi doon, ang bugtong at buhay na Diyos kapag nangangaral siya, ay nagbibigay siya ng mga kwento, mga stories, mga parables, kapag nagkikwento siya sa maraming tao. At ngayon mga kapatid, yung kinikwento ko sa inyo, it's another form of parable. At gusto kong i-share sa inyo. Unang-una, yung karakter sa kwento ko, mayroong isang tuta. Ano yung una? Tandaan niyo ha? Kasi kasama ito sa Bible quiz ninyo. Una, mayroong tuta. Pangalawa, mayroong shark. Pangatlo, mayroong babae na batang babae. At pang-apat, mayroong dalawang back to Christ. At yung panglima, ako. Ako yung witness. Ngayon, iisa-isahin natin itong 5 na kwento mga kapatid sa ngayong umaga, itong mga karakter na naglalaro sa aking kwento. Unang-una itong tuta. Sino ba itong tuta mga kapatid? Itong mga tuta ay nagre-represent ito sa mga taong nawala. Yung mga naligaw ng landas, nawala sa Panginoon. Kasi yung tuta mga kapatid, hinahabol niya yung bula. Habol ng habol. Karamihan ng mga kabataan, mga kapatid ngayon, yung mga kabataan ngayon, iba yung kanilang happiness. Tayo mga kapatid, pag medyo may edad na tayo, alam natin yung happiness natin, alam natin yung kaligayahan natin. Maglingkod sa bugtong boys, umawit tayo, ganon. Yun ang kaligayahan natin. Ang mga kabataan, iba yung happiness nila. Pag tinapon mo yung bula, hahabulin nila. Ano ba yung hinahabol ng mga tao, mga kapatid? Yung hinahabol nila yung kalayuan sa libutan ito.
Ano pa? Yung, di ba? Gusto nila lagi ng happy-happy. Mayroon pang iba dyan, alam yung spirit of the glass. Sino nakapaglaro niyan? Yung mga spirit of the pen. Di ba? Di ba? Iba-iba, yung spirit of the coin. Espiritu ng nandyan ka ba? Sino nakasubok niyan? Nasubukan yung mga bata. Mahilig sila sa mga sorcery. Pag-away-away, silusan. Mayroon ako nakita niyan mga kapatid, yung mga bata pa, nag-aaway sila. Parehong babae, nag-aaway, nagsabunutan. At hindi lang sila mga kapatid, pati kahit sa loob ng iglesia, mayroong ganun. Nagkakainggitan. Nagkahiwa-hiwalay. Naglalasing. Gusto ng party-party. Lahat ng kalayawan mga kapatid, hinahabol. As if yun ang kanilang happiness. At yan po, mababasa natin mga kapatid sa Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Yan po ang hinahabol ng mga kabataan. Now, maliban sa ating bugtong at buhay na Diyos, ano pa yung kinahiligan natin, yung pagiging maramot? Tanungin mo yung katabi mo, maramot ka ba? Yung pagiging maramot daw ay isang uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Sino sa inyo hindi sumasamba ng Diyos-Diyosan? Taas kamay, hindi nagsasamba ng Diyos-Diyosan. Taas kamay nyo. Pag hindi ka nagsasamba ng Diyos-Diyosan at maramot ka, Brad Bong, parang nagsamba ka na rin ng Diyos-Diyosan. There is a comparison. Hindi ka nagsasamba ng Diyos-Diyosan, maramot ka naman. Sumasamba ka pa rin sa Diyos-Diyosan. Yung madaling magalit. Nagwawala. Malisyoso. Mahirig manira. Sinungaling. Ito yung mga tao na ito mga kapatid. Ito yung bola na hinahabol-habol natin. Alam natin na wala tayong patutunguhan dyan. Alam natin pangit yan. Alam natin hindi maganda. Ginagawa pa rin natin. Yan yung hinahabol natin. At parang sa libutan mga kapatid, pag tinapon mo yung bola, bumabalik. Bumabalik. Gusto mo, sabi nga gusto kong magpakabait pero hindi ko magawa. Narinig yung kanta na yun? Maring mabuti ka ngayon, pagdating na Sabado, paglinggo, hindi ka na naman mabuti. Gusto mong maglingkod sa bugtong at buwis, iba naman ang nagagawa mo, puro mali naman ang nagagawa mo. Bakit? Parang bola, nagbabounce, bumabalik, at hinahabol-habol mo. Gusto mo maging matuwid, gusto mong paglingkuran ng bugtong at buhay na Diyos, pero bumabalik ka sa dati mong magagawain, sa dati mong mga bisyo, ginagawa mo uli. Iba yung ating achievement sa ating buhay. Gusto natin, iba ang ating marating. Gusto natin mataas na posisyon, gusto natin ng kumita ng malaking halaga. Gustong yumaman. Well, there's nothing wrong about that. Kaya lang minsan, nasasakripisyo yung pananampalataya mo sa mga ginagawa mo sa iyong buhay. At yan po, mababasa natin sa 1 John chapter 2, verse 16. At yung aso, yung tuta na yun mga kapatid na lumalangoy doon sa dagat, karamihan sa atin mga kapatid ay parang aso na lumalangoy sa kasalanan. Sa dagat ng kasalanan. Alam na natin doon mga kapatid, pag nandoon ka sa dagat, nandoon talaga ang peligro. Pag once na sinubukan mo ang kasalanan mga kapatid, parang lumangoy ka sa dagat at alam mo mayroong pating. Di ba? At nakikita natin dito mga kapatid, hindi natin alam yung delikado. Delikado. Ngayon nga mga kapatid, pag lumabas ka gabi, nakakatakot na, di ba? Hindi mo alam kung anong mangyari. Kasi maraming masamang tao. At karamihan sa tao mga kapatid, hindi nila alam kung ano nangyari dahil nabulagan. Nabulag. Bakit nabulag? Yun ang trabaho ni Satanas. Binubulag niya ang mga tao. Mayroon siyang ipapagawang kasalanan sa iyo, hindi niya sinasabi yung resulta ng kasalanan, ang sinasabi niya, puro maganda lang. Gawin mo to, mag-i-enjoy ka dito. Subukan mo tong marijuana, parang heaven. Gusto makarating sa langit. Hindi mo inaalam ano yung magiging resulta pagkatapos nun. There is consequence. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds
of those who don't believe. Yung mga hindi nanampalataya ay binulag ang kanilang mga mata. Ha? Hindi nila nakikita yung liwanag ng kabutihan, yung kagandahan ng balita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi nila naintindihan yung mensahe ng kaharian. Ha? Yan po ang buhay ng mga tao, mga kapatid. At karamihan ng mga tao na bulag, nabubuhay sila sa kadiliman. Ang mga taong bulag ay hindi makakalakad kung walang mag-aakay sa kanila. Ha? Di ba? Pag nakakita ka ng bulag, magagalit ka ba sa bulag o maawa ka? Ha? Maawa ka. Ha? Kapag nakita ka ng mga taong makasalanan, mga kapatid, magagalit ka ba sa kanila o maawa ka sa kanila? Maawa. Pareho lang yung pakiramdam natin. Yung tuta, mga kapatid, hindi niya naintindihan yung kanyang ginagawa. Gusto niya mag-happy-happy. Gusto niyang laruin yung bola, pero hindi niya alam, mga kapatid, there is danger in the vast sea. Mayroong malaking shark doon. Nag-aabang sa kanya. Ha? At para ho, ang mga tuta na ito ay hindi sila lamunin ng shark, kailangan nila ng isang taong katulad mo para sila ay i-guide mo na huwag silang lumangoy doon sa dagat para hindi sila makain ng shark. Kailangan nila ng pag-aaruga. Kailangan nila ng pagmamahal. Ha? At kung hindi, ang ginagawa natin, mga kapatid, kapag binabaliwala natin ito at hindi natin sila sinasabihan, parang sinabi natin sa tuta, sige, lumangoy ka lang dyan sa dagat. At pag kunain sila, hayaan, kinain na. Di ba? Kinain na ang tuta. At marami pong mga kaluluwa, mga kapatid, na nilamon ni Satanas sa dagat ng kasalanan. At marami po ang napahamak. Pangalawa, tingnan po natin, mga kapatid, yung shark. Alam niyo ba yung shark, mga kapatid, lahat kakainin niya? Mayroong isang babae na nag-surfing siya, mga kapatid. Ha? Nag-surfing siya. Nakita niya yung waves na ganon. Hinawakan niya yung waves ganon. Mayroon palang shark. Kinain yung isang kamay niya. Ha? Wala. Hinanting nila yung shark, nahuli nila. Nakita yung kamay niya doon, pero laki-laki ng shark. Sa Hawaii nangyari. Ha? Alam mo ang shark, mga kapatid, lahat kinakain niya. Ha? Kung nanonood kayo ng Discovery Channel, mga kapatid, mayroon kayo makikita doon about shark. Ha? At doon sa Discovery Channel, mayroon hong kinakain yung shark. Maraming kinakain ng shark, mga kapatid. Ha? A tum-tum drum, a boat cushion, lata ng sardinas, mga license plate, mga damit, mga dilata ng pinta, mga package ng sigarilyo, mga wire, yung mga leader wallet, old tin cans, mga uling, kahoy, lahat, mga kapatid, nasa tiyan ng shark. Kinakain niya. Ha? May 2 dolphin sa tiyan niya, may ulo ng buaya, may baka, may kabayo. Kahit ano nasa tiyan ng shark. Mayroong ahas, ha? May sapatos, may gitara. Yan yung nakita sa tiyan ng shark. Ha? Mayroong tablecloth, may license plate, may driver's license, may ulo ng aso, ha? Mayroong pako, ha? Mayroong yung mga suit belt na ginagamit ng mga pulis, ha? Napakaraming makita mo sa tiyan ng shark, ha? Lahat kakainin niya. At ito ang sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi doon, stay alert, maging magbantay ka palagi. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to be devoured. Yun ang trabaho ni Satanas, lahat lalamunin niya, lahat kakainin niya. Kasama ka na doon. Ha? Doon pala nung nagkaroon ng anak si Adan at saka si Eva. Anong ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay niya. Doon pa lang sa simula, mga kapatid, nandoon na kagad si Satanas. Ha?
At ang sabi dito mga kapatid, 1 Chronicle chapter 21 verse 1, sabi dito, Satan rose up against Israel and caused David to take a census of the people of Israel, which contrary to God's command. Binilang ni David yun. Sabi ng Panginoon, huwag mong bilangin yung Israelites. Binilang ni David. Doon nagkasala siya mga kapatid. Ha? Nung si Peter, mga kapatid, sinabi ng bugtong, pupunta ako sa Jerusalem para mamatay ako. Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag sana mangyari yan. Ayaw niya na mag-sacrifice yung bugtong at buwan na Diyos. Ano sabi ng bugtong? Get behind me, Satan. Lumayo ka sa akin, Satanas. Ha? Ang nire-rebuke ng bugtong at buwan na Diyos, yung espiritu ni Satanas na nandoon kay Pedro. Yung palang mga sinasabi nating salita, mga kapatid, mayroong espiritu na sa likod nun. Pag nagsasabi ka ng mga pangit, mga kapatid, ang espiritu sa likod nun, si Satanas, or either ang bugtong at buwan na Diyos, o si Satanas. Ha? Sabi dito, Jesus turned around and looked at his disciples, then reprimanded Peter, Get away from me, Satan. You are seeing things merely from a human point of view, not from God. Mark chapter 8, verse 33. Get behind me, Satan. Lumayo ka sa akin, Satanas. Dahil ang pag-inisip mo ay isip ng tao. Ibig mo sabihin, mga kapatid, ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, yung iniisip daw ng tao at saka ang iniisip ni Satanas ay pareho. Pareho ang iniisip. Ha? Kaya kailangan natin ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, para yun na mag-control sa buhay natin. Dahil kung ano man ang iniisip natin, mga kapatid, apart from the Word of God, yun ay salita din ni Satanas. Ha? Alam ni Satanas, mga kapatid, bakit? Nagtanim na si Satanas eh. Doon pa lang sa hardin sa Eden, noong nagkasala si Adan at saka si Eva, at nanganak sila, mga kapatid, yung binhi, yung lahi ni Satanas ay ipinanganak sa katauhan ni Cain. At hanggang ngayon, mga kapatid, yung lahi ni Satanas ay nagpapatuloy at mayroon ding lahi sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Tingnan mo si Judas, mga kapatid. Sa 12 disipulo, paano mo nasabi na may sa 12 disipulo, tagasunod ng bugtong at buhay na Diyos, nakapasok pa sa Satanas? Ha? Kasama ng bugtong at buhay na Diyos. Kanang kamay. Judas. Ha? Diyos na yan, ha? Alam niyo, mga kapatid, sa 12 disipulo, si Judas lang ang hindi pinili ng bugtong at buhay na Diyos. Siya talaga yung nagpresenta. Siya nagpresenta. Oh. Ang ginawa ng bugtong buhay na Diyos, tinanggap siya. Binigyan siya ng pagkakataon na mabago yung buhay niya. Ha? Nanggamot siya, nagpagaling. Nagawa ni Satanas yan. Nagpalayas ang demonyo. Nagawa ni Judas yan. Mahal niya ba ang bugtong at buhay? Mahal niya. Pero mayroon pa siyang mas mahal. Pera. Ha? Gusto niya magkamal ng pera. Mahal niya ang bugtong at buhay. Gusto niya magkapera. Ha? Nung nakita niya si Mary Magdalena nagpupunas ng paa, sabi niya, bakit sinayang yung pera? Dapat binenta yung pabango at yung pera ginamit para itulong sa mga mahirap. Dahil gusto niyang gawing pera para meron siyang magamit. Sinaway siya ng bugtong, Hoy! Judas! Huwag kang makikialam dito. Hayaan mo yung babae na yan. Sabi ni Judas, hindi ako magkapera dito. Ang ginawa niya, binenta niya yung bugtong at buhay na Diyos. Binenta niya! Ay nung nagpahuli yung bugtong at buhay na Diyos, nakonsensya pa si Judas. Sabi niya, paano nangyari yun? Mahal niya ang bugtong at buhay na Diyos, pero naibenta niya. Nung hindi tumakas yung bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, itinapo ni Judas ang pira, pero huli na ang lahat. Ha? Isa lang po ang lesson kay Judas, mga kapatid. Yung katiting na kasalanan mo, na hinawak-hawakan mo, yan ang magiging hadlang mo sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos. Yung pagmamahal niya sa pera, mga kapatid, napakaliit nun. Pero hindi niya binitiwan. Binigyan siya ng maraming pagkakataon ng bugtong at buhay na baguhin ang kanyang buhay. Hindi niya nagawa. Bakit? Meron siyang maliit na kasalanan na hinayaan niyang maghari sa kanyang buhay. Tayo, mga kapatid, ano may mga pagkahinaan natin na alam natin doon panghawakan ni Satanas, unti-unti natin i-give up yan, mga kapatid. Dahil kung hindi, magiging katulad,
Di ba? Ganun mga kapatid. Sino pa? Acts chapter 5 verse 3. Ananias. Sino ito? Si Ananias mga kapatid, yung mag-asawa. Nagbenta ng property, tutulong sa gawain, ang ginawa nila, kinuha nila yung pera. Gusto lang nila magpasikat. Sabi niya, Pedro, Apostol Pedro, nagbenta kami ng property. Ito lahat ang kita. Itutulong namin sa gawain. Anong sabi ni Pedro? Bakit kayo nagsisinungaling sa banal na espiritu? Alam mo namang hindi yan ang exact amount ng pinagbinta ng lupa. Wala namang pumilit sa'yo. Ikaw lang nagpresenta. Gusto mo lang magpasikat. Anong ginawa? Anong ginawa kay Ananias? Pinatay. Pinatay mga kapatid. Sabi ni Pedro, do not lie to the Holy Spirit. Yung kanyang kasinungalingan ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Di ba? Marami mga tao mga kapatid na ginawang hanap buhay ang banal na langis. O ano nangyari? Yung kanilang kasinungalingan ang nagdala sa kanila sa kamatayan. Yun ang nangyari mga kapatid. Kahit ang bugtong at buhay na Diyos, inatake ni Satanas. 40 days, 40 nights nagpasting. Nung malakas ang bugtong at buhay na Diyos, walang Satanas nagpakita. Nung hinang-hina na siya, doon palang lumitaw si Satanas. At nung makita ng bugtong at buhay na Diyos, Satanas, natuwa yung bugtong at buhay na Diyos, salamat, nakakita ako ng anghel. Pero nung magsalita na, kung anak ka ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay, doon nalaman na bugtong at buhay, hindi ito galing sa langit, si Satanas ito. Makikilala mo si Satanas sa kanyang salita. Katulad ng shark. Ang shark, mga kapatid, wala siya pakialam kung sinong kagatin niya. Wala siyang pakialam. Makasalanan ka man, mananampalataya ka man, walang pakialam ang shark. Ganon din si Satanas. Pangatlo mga kapatid, yung babae. Umiyak na lang yung babae. Alam mo mga kapatid, walang pinakamalungkot na bahagi ng buhay kapag mayroon kang mas mahal sa buhay na namatay at ang masasabi mo lang ay ito. Hindi mo alam kung yung mahal mo sa buhay ligtas o hindi. Ano sinasabi mo? Alam mo, bait naman yan. Maraming ginagawang kabutihan yan. At nakakilala naman sa Panginoon. Yan, siguro ligtas na yun. Nakakalungkot yun, Madbong. Parang kinukomport mo na rin sa sarili mo. Mabait yun. Nagbibigay yun. Nakakilala rin sa Panginoon yun. Ligtas siguro yun. Pag gano'n ang statement mo, alanganin yun. Dapat hindi siguro. Dapat sigurado. Dapat sigurado. At kapag hindi ka sigurado, mga kapatid, nagkakaroon ka ng kalungkutan. Kaya, kung mayroon kayong mahal sa buhay, unti-unti niyong minsahian yan, mga kapatid, ipag-pray niyo yan na matanggap niya ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew 23, 37-38. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, "O Jerusalem, Jerusalem, ang syudad na pumapatay ng kanyang sugo." Ang Jerusalem dito, mga kapatid, tinutugo yung mga back to Christ. Kung papalitan ko ito, sinabi niya, mga back to Christ, mga ka-back to Christ, kayong nagpapatay ng sugo. Ang lahat ng pinadala sa inyo, papatayin nyo. Sabi nga mga kapatid, walang sugo na tinanggap sa kanyang sariling bayan. Lahat yan ay itinatakwil. Kahit nakita na nila, kahit narinig na nila ang mensahe mga kapatid, that they could not hear this kind of preaching to anybody. Tinatakpan nila yung kanilang mata, tinatakpan nila yung tenga. Ayaw nilang makinig sa katotohanan. Ang sabi dito ng bugtong at buhay na Diyos, "Now look, your house is abandoned and desolate." Ano nangyari sa back to Christ? Nawala ang banal na bundok. Nawala ang baloy. Nawala. Why? Dahil hindi niya tinanggap ang ipinadala ng bugtong at buhay na Diyos. Ganon din sa ating kapanahunan, mga kapatid.
Itong mensahe ng bugtong at buhay na Diyos, ang pag-iyak niya ay para din sa back to Christ sa huling kapanahunan. Ha? Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos na lahat ng tao maligtas, walang mapahamak. Nagpapadala siya ng sugo, mga kapatid. Ang bugtong at buhay hindi siya mahirap na Diyos. Mayaman siya. Israel, mga kapatid, napakaliit na bansa yan. Sobrang daming sugo pinadala dyan. Ganun niya kamahal. Ha? Ang Israel. Ha? At ganun nila nakita, mga kapatid, nung makita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, yung mangyayari sa hinarap, yung nangyayari ngayon, umiiyak ang bugtong at buhay na Diyos. The same cry. Ha? Gusto kitang ingatan. Gusto kitang iligtas. Katulad ng manok na inahin na kinukupkup ang kanyang mga sisiw. Pero ayaw mong magpailalim sa aking mga pakpak. Ganon daw ang nangyari, mga kapatid. Ha? At darating araw, you will be abandoned. Mayroon pa ako ang bugtong at buhay na Diyos, Revelation chapter 21. Sabi dito, God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Pagdating ng panahon, mga kapatid, yung bugtong at buhay na Diyos siyang papahid ng mga luha sa kanilang mga mata, sa ating mga mata. Ha? Ibig sabihin, ang bugtong, umiyak din ang bugtong at buhay na Diyos. Nasa Bible yan, umiyak siya. Ha? Di ba? Nung tinawagan ako, sabi niya, Pastor, namatay na si Pamatong. Alam mo kami ni Pamatong, mga kapatid, pag nag-aaway kami yan, pero pag nagkikita naman kami, hindi naman kami nag-aaway. Sabi ko, Brother Gilbert, I'm not happy that he died. Nalulungkot lang ako, dapat kasi tinanggap niya yung bugtong at buhay na Diyos habang may pagkakataon pa. Dapat tinanggap niya. Marami siyang nadamay ng mga tao sa kanyang maling paniniwala. Ha? Forever lost na yun. Nakakalungkot, mga kapatid. Mayroon tayong obligasyon na abutin sila at bigyan sila ng liwanag na nagmumula sa bugtong at buhay na Diyos. Paano natin ipakita ang liwanag? Sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng habag. Pakita natin sa kanila, mga kapatid. Ha? Mahal natin sila. Di ba nakakalungkot, mga kapatid, na tumatawag tayo ng bugtong at buhay na Diyos, sila tumatawag din. Pareho naman tayong tumatawag sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Pero ito napapansin ko na Biblia, pag nakita natin sila, pwede natin silang kausapin, pero sila ayaw makipag-usap sa atin. Takot na takot sila. Ha? Kung narinig niyo yung mensahe ko, iba ang nagdududa sa mga hindi naniniwala. Yung pagdududa, may solusyon pa yon, Bradong. Kasi yung pagdududa, maghanap ka ng kasagutan para matanggal yung pagdududa mo. Pero pag hindi ka naniniwala, mga kapatid, hindi ka na interesado kung totoo man yan o hindi. Bakit? Wala ka ng pananampalataya eh. Yun ang problema. Ikaapat, yung dalawang back to Christ na nakipaglaro sa aso. Ha? Nakipaglaro sila sa tuta. Tinapon nila yung bola sa dagat. Hindi nila alam na mayroong shark doon. Ha? Mayroong shark doon. At nakita nila, mga kapatid, tinignan nila yung bata, yung may-ari ng tuta, umiyak. Wala silang pakialam. Ha? Wala silang pakialam. Di ba? Wala silang pakialam, mga kapatid, na nandun ako nakatingin sa kanila na umiyak yung bata na may-ari ng tuta. Ha? Anong sabi ni Pablo sa mga back to Christ, mga kapatid? 1 Timothy chapter 4, verse 16. Pakinggan niyo mabuti. Keep a close watch on how you live. Bantayan niyo mabuti kung paano ka nabuhay. And on your teaching, paano ka nagturo. Bantayan mo paano ka magturo. Paano ka magdoktrina. Ha? Tingnan mo yung mga aral nila, mga kapatid, na nakakatawa. Huwag na tayo magbasa ng Biblia, nakakalasing yan. Huwag na basahin ang Power Journal pag Mindanao lang yan. Ha? Ang Panginoon inutosan si Noe gumawa ng bangka. Hindi naman bangka pinagawa ng Panginoon kay Noe. Arka yun. At sa loob ng 70 years, nagawa yung bangka. Anong klaseng bangka yung 70 years bago natapos? Ay samantala nakalagay sa Bible 120 years. Ha? Sabi, mag-ingat ka sa pagtuturo mo. Ha? Stay true to what is right for the sake of your own salvation. Ha? Magturo ka ng tama. Bakit ka magtuturo ng tama? Para sa sarili mong kaligtasan at sa mga kaligtasan na nakikinig sa'yo.
Alam mo mga kapatid, ganito yan, sabihin ko sa inyo ha, pag magturo ako ng mali sa inyo at na-imperno kayo, kung masunog kayo ng 1 oras, 10 oras ang ako masusunog sa imperno. Ganon, hindi ko madali magturo. Akala mo, nag-i-enjoy ka sa pagtuturo? Maganda magturo. Pero, pag magkamali ka ng turo, tandaan mo, pananagutan mo yan. Ha? Pananagutan mo yan mga kapatid. Bakit? Maraming tagasunod, oh. Kung maligaw yan, Brad Bong, pananagutan mo yan. Ha? Di ba tayo do? Kaya para hindi kayo maligaw mga kapatid, makinig lang kayo sa mensahe ni Pastor Lai. Pakinggan yung mensahe. Gabi-gabi nagla-live. Marami akong mensahe doon. I-review mo lang yon para hindi ka maligaw. Kasi minsan mga kapatid, kapag naggawa ka ng mensahe at hindi ka sigurado, pag tinuro mo yon, may nakarinig, naligaw ng landas, patay kang bata ka, pananagutan mo yon. Ha? Sa dami-dami ng pinangaral ko mga kapatid, hindi naman ako pa ulit-ulit nagmensahe. Imposibleng wala kayong matututunan. Yun ang i-review nyo lahat. At yun ang i-share ninyo mga kapatid. Bakit? Calculated na yan. Na alam mo, tamang direksyon ang mensahe na binigay sa inyo. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Kung ikaw ay talagang totoong back to Christ, dapat huwag kang matakot na mayroon talagang mag-question sa turo at aral mo. Ha? Diyon sa kabila, pag tinatanong mo sila na sa pangaral nila, impostor kayo, hindi kayo, binabago nila yung ano. Boise lang, tanongin ni Brad Gilbert, paano naging presidente si Elder Bear na ikaw ang kanang kamay ni Father Lai? Paano nangyari? Supot ka. Sipin mo yan. Nagtatanong lang naman. Ha? Tinatanong mo siya, dapat ang gagawin niya, kung talagang totoo kang back to Christ, ang gagawin mo, sagutin mo yung tanong. Period. Di ba? Di ba? Ganun po mga kapatid. Yung mga tao na kapaligid sa'yo, tinitinan ko paano ka namuhay. Ikaw ba ay mayroong pagmamahal? O wala? Di ba? Ang nakakalungkot mga kapatid, yung bang back to Christ ka na, tapos pag ikaw na lang sa pamilya mo, hindi ganun ang pagmamahal mo. Wala kang pagmamahal sa pamilya mo. Nakakalungkot yun. Ha? Puno ba ng kagalakan ang buhay mo? Mayroon ka bang kapayapaan? Mayroon ka bang pagpapasensya? Mabait ka ba? Ha? Sino bang mababait dito? Ha? Tinutupad mo ba yung pangako mo? Ha? Mayroon ka bang kontrol sa sarili mo? O baka nagwa-wild ka na? May dalang itak. Sino yan? Pastor yan. Back to Christ. Bakit nagwala yan? Wala eh. Nakainom konti. Ha? Naghabo ng itak doon. Ingat. Diba? Isinasabuhay mo ba yung pinapangaral mo? O pinapangaral mo lang ang pinapangaral mo? Iba yun ha? Pinapangaral mo lang, pinapangaral mo. Pero hindi mo isinasabuhay yung pinapangaral mo. Ha? Kumusta ang pamumuhay mo mga kapatid? Ha? Isinasabuhay mo ba yung itinuturo mo? Ha? Dapat maging totoo na tayo mga kapatid sa ating pananampalataya. Sapagkat mayroon tayong assurance sa ating kaligtasan. Kaya tayo tinawag ng bugtong at buwan na Diyos, ha? Upang maging ilaw sa mga tao. Ha? Ang lahat ng tao nakatingin sa iyo. Totoo ba talagang back to Christ to? Totoo ba talaga to? Doon sa mga hindi nakakilala, no? Kung mapakinggan niyo yung kwento ni Sister Fe,
ni Nanay Bibi Una, paano sila na umalis doon sa kabila? Oh. Nakakalungkot. Pero yun ang totoo. Yung totoo talaga nagmamahal sa Back to Christ, si Father Lahi lang talaga. Mayroong isang tanong mga kapatid na hindi kayang sagutin. Isang katanungan, Brad Bong, hindi kayang sagutin ng mga umaangkin na original Back to Christ. Isang tanong lang. Ha? Ang sinasabi ni Elder Ben na kanang kamay siya ni Father Lahi, isang tanong lang mga kapatid. Hindi kayang sagutin. Ano mo anong tanong yun? Ito, kailan sinabi ni Father Lahi na kanang kamay ka? Kailan sinabi ni Father Lahi na sisiw ka ng agila? Hindi mo kayang sagutin yan. Ha? Bakit? Hindi sinabi ni Father Lahi na mayroon siyang kanang kamay. Hindi rin sinabi ni Father Lahi na mayroon siyang sisiw ng agila na katulad nun. Hindi niya sinabi yan. Sinasabi lang nila yan, pero hindi totoo yan. Bakit? Pagtanungin mo si Father Lahi, ano sinasabi ni Father Lahi? Commander Lahi, kundi mo natarasan, ang bumibira na! Hindi. Kapag Lahi, ang bumibira na! Oh, nag-iisa nga siya eh. Bakit nagikisaw-saw ka pa doon? Huwag ka lang sumingit doon. Nag-iisa lang nga siya. Kanang kamay ka pa. Ha? Pangit yun ng kapatid na si Father Lahi nang nagsasabi na ayaw ko ng kasama. Nag-iisa lang ako eh. Bumibira ako nag-iisa. Hindi, kanang kamay ako, kasama ako. Alis ka dong, hindi ka kasama dito. Ha? Buhay pa lang si Father Lahi, dinideny niya na, ha? Na may kanang kamay. Ha? Dinideny niya na mga kapatid. Tapos pinagpipilitan pa ninyong kanang kamay kayo. Bumibira na nag-iisa. Pag sinabi bang bumibira nag-iisa, may kasama ba yan? Ha? Tatay do? Pag bumibira ba na may kasama, may kanang kamay ba yan? Ha? Diyan sumablay mga kapatid. Sablay yan. Ha? Ikalawang Juan 1:8. Watch out that you do not lose what we have worked so hard to achieve. Ha? Magbantay kayo mga kapatid. Ha? Na yung pinaghirapan natin na itayo sa pamamagitan ng tama, ang turo at aral ay manatili sa iyong puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ha? Tayo yung kamay, tayo yung paa, tayo yung bibig ng bugtong at buwan na Diyos sa sanlibutan ito para sa mga taong hindi nakakilala. Ha? Lagi ko sinasabi mga kapatid, isang anghel lang lilitaw sa langit at sabihin niyang magbalik loob kayo sa bugtong at buwan, lahat ng tao sa Palawan maniwala na yan. Isang anghel lang ipakita ha, Brad Bong? Pero hindi sinugo ang anghel eh. Hindi anghel ang isinugo mga kapatid na magdadala ng kariyan ng bugtong at buhay na Diyos ipakilala sa mundo. Si Pastor Lahi ang isinugo ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yun mga kapatid. Hindi anghel ha. Ha? Pwede naman sana anghel pero hindi binigyan ang anghel mga kapatid. Tayo ang binigyan ng pagkakataon na gawin ito. Kaya magsumikap tayo na gawin ito. Ha? At ito yung gawain ng banal na Espiritu. Tatay Ido. Gawain ng banal na Espiritu ito. Huwag natin itong sirain. Ha? Ang sabi na Tatay Ido kanina, ha? Ipangaral at sila ay pinangaral ang kariyan. At sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ha? Repentance is the message so that they can enter into the kingdom of God. Yun po mga kapatid. Ang pinakahuli nating karakter, yung testigo. Ako yun. I am the witness. Ha? Nakita ko yung paglaro ng tuta. Nakita ko yung pagkain ng shark doon sa tuta. Ha? Di ba? Hindi nila alam na mayroong shark doon. Nakita ko na yung tuta, naglaro sa bula, kinain. Ha? Kinain ng shark. Nakita ko yung mata ng bata na umiyak. Ha? Nakita ko rin yung dalawang Book to Christ na walang pakialam sa pag-iyak ng bata. Ha?
Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay may nagmamasid. Kung hindi man yung mga anak mo, kapitbahay mo, kaopisina mo, kabarangay mo, kamag-anak mo, katsikahan mo, kahit kaaway mo, nakatingin sa iyo. Kahit na ang mga dayuhan, tinitingnan ka kung anong mayroon sa iyo at bakit kakaiba ka sa kanila. Ang nakakatakot, mga kapatid, kapag tinitingnan ka nila na maging katulad ka nung ibang nawawala din. Na dapat tinitingnan ka, mga kapatid, hindi ka matulad doon sa tuta na naghahabol ng bola at lumangoy sa dagat ng kasalanan. Revelation chapter 3, 15 to 16, ang sabi dito, mga bugtod Buenos, sinasabihan yung mga back to Christ. Sabi ng bugtod Buenos, alam ko lahat ng ginagawa mo. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Sana mainit ka na lang. Sana malamig ka na lang. Pero ikaw ay malahininga. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Isusuka kita sa aking bibig. Alam mo, ito nakakatakot, mga kapatid, pagdating ng panahon, isusuka ka ng bugtod buwan na Diyos. Isusuka ka. Lalo na yung pag-aalam mo sa back to Christ, binta-binta lang ng langis. Pagdating ng panahon, mga kapatid, isusuka ka ng bugtong at buwan na Diyos. Alam mo, kapatid, mahilig akong uminom ng, pag pumunta ko ng Adventist Hospital, bibili ako ng soya coffee. Iinitin ko yon. Alam ng kabiya ko yan na pag uminom ako ng kape, dapat mainit. Diba? Masarap yung soya coffee. Mainit talaga. Pag lumamig yan, ayaw ko na malamig, gusto ko mainit. At ang sabi ng bugtong at buwan na Diyos, mga kapatid, sana ganun din tayo. Di ba? Hindi masarap yung malahiningang malamig. Ang gusto ng bugtong at buwan na Diyos, kung mainit, mainit na mainit. At kung malamig ka na lang kasi may pag-asa ka pa. Pero kung pag hininga, Brad Bong, wala nang pag-asa. Di ba? Back to Christ ka nga, malahininga ka naman. Huwag mo na lang sabihin na back to Christ ka. Kasi malahininga ka eh. Kasi pag malahininga ka na back to Christ, mas nakakasira ka sa back to Christ. Di ba? Nakikita nila pag Sabado, nagsisimba ka. Pagkatapos ibang araw, iba naman ang ginagawa mo. Mas nakakasira ka. Pero kung sabihin mo na, back to Christ ako dati, pero hindi na ako nagsimba. Good. May pag-asa pa. Pero sabihin mo, back to Christ ka. Bakit nananakaw ng manok? Back to Christ ka man kaya? Saya, pag Sabado yun. Pero ibang araw naman, balik naman ako sa dating gawi. Dublikara na mananampalataya. Di ba? Nakakatakot yun, kapatid. At mayroong nakakatakot naman kung ikaw ay na back to Christ, natahimik ka. Sabi mo, kapatid, alam mo, 20 taon na akong back to Christ sa barangay namin. Talaga? Ano ngayon? Alam mo ba, sa 20 years ako naging back to Christ, sa barangay namin, kahit isang kapitbahay ko, hindi nila alam na back to Christ ako. Grabe, tindi. Proud pa siya. 20 years na daw na back to Christ, hindi na alam ng kapitbahay niya. Sabi ng bugtong at buwan, Matthew 10:33. Kung sino man na ipinagkaila ako, sa ibang tao, ano sabi niya? Ikakaila ko rin siya sa aking Ama na nasa langit. Di ba? Ikakaila ka niya. Kaya mas maganda, mga kapatid, na maglingkod sa bugtong at buwan ni Diyos na mainit. Sabihin mo sa katabi mo, mainit. Yan po ang katapusan ng ating talinghaga sa hapong ito. Ikaw po ang magdesisyon, mga kapatid. Ikaw ang magdesisyon sa 5 karakter na naikwento ko sa inyo. Saan ka ba doon? Ikaw bang tuta? Ikaw bang testigo? Ikaw yung walang pakialam? O ikaw ba ang nilamon ng shark ng Satanas? You are the one to decide.
To God be the glory. Magsitayo tayo mga kapatid. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.